Ito ang kwento ng isang malupit at napakalakas na hari mula sa isang dystopia na mundo na muling isinilang sa isang medieval na kaharian ng yelo at kalangitan. Pagmulat niya bilang isang bagong silang na sanggol, nadatnan niya ang kanyang mga magulang na nakatitig sa kanya ng puno ng saya at pagmamahal. Namamangha sila dahil kamukha raw nila ang munting mukha nito at labis ang tuwa nila sa pagdating ng bagong miyembro ng kanilang pamilya. Agad siyang pinangalanan ng kanyang ama na si Reynolds bilang Arthur at pabirong ipinipilit na tawagin siyang Papa. Samantala, naniniwala naman ang kanyang ina na si Alice na masyado pang bata si Arthur para gawin yon. Tanging blankong titig lang ang naisagot ni Arthur, pero para kay Reynolds, senyales na iyon ang malalim na koneksyon nilang mag-ama. Habang abala ang kanyang masasayahing magulang sa pag-aalaga sa kanya, tahimik namang iniisip ni Arthur kung sino-sino ba talaga ang mga taong ito at bakit sila nagpapanggap na kanyang mga tagapag-alaga. Kung totoo ngang sila ang sinasabi nila, ibig sabihin ay namatay siya sa dati niyang buhay at muling nabuhay nang dala pa rin ang lahat ng kanyang alaala. Habang nakatitig sa makinang nakalangitan sa gabi, hindi makapaniwala si Arthur na matapos niyang sakupin ang mga mundo at magwagi sa hindi mabilang na laban, ginawa lang siya ng mga Diyos na isang mahina at walang laban na sanggol. Labis siyang nahihiya. Hindi lang niya kailangang tiisin ang pagdighay, kundi kailangan din niyang magsuot ng diaper at mamuhay sa takot na baka masaktan anumang oras. Ang tanging kaya niyang gawin ay ikuyom ang kanyang maliit na kamao bilang depensa. Napansin niyo ni Reynolds at dahan-daang ipinasok ang kanyang daliri sa kamay ni Arthur para ipakita kay Alice kung gaano raw siya kamahal ng kanilang anak. Nais niyang matapos na ang kakaibang bangungot na ito, pero alam niyang kailangan niyang tanggapin ang bago niyang realidad. Isinantabi muna ni Arthur ang personal niyang kahihiyan nang may mas nakakagulat pa siyang masaksihan. Madaling gumamit ng mahika ang kanyang ama upang palakasin ang katawan nito. Bigla namang may maliit na batong tumama sa ulo ni Reynolds kaya agad siyang tinulungan ni Alice. Namangha si Arthur sa ipinakitang kapangyarihan dahil kailanman ay hindi siya nakakita ng totoong mahika sa dati niyang buhay. Samantala, nagtungo si Reynolds sa kagubatan at madaling tinalo ang isang mabangis na halimaw gamit ang kanyang enhancement magic. Hindi nagtagal, may ilang kaibigan siyang bumisita. Natila simula ng panibagong kabanata sa pambihirang buhay ni Arthur. Pagbalik ni Reynolds mula sa pangangaso, napaisip si Arthur kung normal lang bang may armas ang lahat sa mundong ito. Kung ganoon, siguradong may matinding panganib dito. Kaya naisip niyang mas mabuting matuto agad ng mga kakayahang makakatulong sa kanyang mabuhay. Napakaraming tanong ni Arthur na hindi pa niya kayang itanong. Ngunit kahit nalilito siya, pinahahalagahan niya ang mga payapa at mahalagang sandaling kasama ang kanyang mga magulang. Sa dati niyang buhay, hindi niya naranasan ang mahimbing na tulog dahil palaging may mga kaaway na gustong pumatay sa kanya. Pero ngayon na nararanasan na niya ang tunay na katahimikan, unti-unti niyang natatanggap ang bago niyang buhay. Lumipas ang mga araw, linggo, o baka pati buwan, natuto si Arthur na gumapang. Hindi nagtagal, gumapang siya papunta sa salamin upang pagmasdan ang bago niyang anyo. Dahil mas kontrolado na niya ang kanyang katawan, palihim siyang lumalabas sa kanyang crib kapag walang tao at nagtutungo sa silid-aklatan. Doon, kumuha siya ng libro upang matuto tungkol sa kakaibang mundong kanyang kinalalagyan. Nalaman niyang ang kontinente kung saan siya ipinanganak ay tinatawag na Deceden. Nahahati ang Deceden sa tatlong kaharian. Ang Dwarf Kingdom, tahanan ng mga dwarf. Ang Elenoir Kingdom, kung saan namumuno ang mga elf sa loob ng malalim na kagubatan. At ang Sapin Kingdom, ang kaharian ng mga tao at kasalukuyang tahanan ni Arthur. Hindi tulad ng dati niyang mundo kung saan maaaring maaga ng kahit sino ang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpatay sa hari, monarkiya ang sistema rito at namamana ang trono sa loob ng pamilya. Matapos maintindihan ang mga pangunahing kaalaman tungkol sa mundong ito, nagsimulang maghanap si Arthur ng aklat tungkol sa mahika. Hirap man dahil sa kanyang mumunting braso, nagawa pa rin niyang makahila ng isang libro mula sa estante. Habang hawak yon, hindi niya maiwasang ikumpara kung gaano kaunlad ang dati niyang mundo kumpara rito. Ipinaliwanag sa aklat ang tungkol sa mana, ang kapangyarihang ginagamit sa mahika at ipinapasa raw sa bawat henerasyon. Isa lamang sa bawat 100 tao ang nagkakaroon nito. May dalawang uri ng mana. Una ay augmenter na nagpapalakas sa pisikal na kakayahan ng katawan. At ikalawa ay conjurer na kayang maglabas at kontrolin ng mana mula sa malayo. Habang binabasa yon, naalala niya ang healing magic ng kanyang ina, na nagpapatunay na isa itong conjurer. Ipinaliwanag din sa libro na lahat ng taong may mana ay nagtataglay ng mana core, at karamihan sa mga gumagamit ng mahika ay nagigising ang kapangyarihang ito pagsapit ng puberty. Kapag nakontrol nila ito, saka sila nagiging tunay na mage. Matapos basahin ang lahat ng iyon, napansin ni Arthur na kahawig ito ng konsepto ng Kai na pamilyar sa kanya mula sa dati niyang buhay.
Habang pauwi sila at unti-unti siyang inaantok, napaisip siya kung gaano kalaki ang naitulong ng kanyang pamilya sa kanya. Pagdating nila sa bahay, dinala siya ni Alice sa kanyang silid. Makalipas ang ilang sandali, kinakausap siya ni Alice tungkol sa kung gaano siya natutuwa tuwing palihim siyang lumalabas ng higaan para magbasa at kung gaano siya kakuryoso tuwing nasa palengke sila. Kinabukasan, pinanood ni Arthur ang kanyang ama habang gumagamit ito ng mahika at lalo siyang na-excite sa ideyang matuto mismo mula rito. Sinabi ni Alice na umpisa pa lang daw yon at dapat pa niyang pagmasdan ng mabuti. Sa sandaling iyon, lalo pang pinalakas ni Reynolds ang kanyang mahika at nagsagawa ng ilang kahangahangang advanced maneuvers. Dahil dito, agad na pagtanto ni Arthur na isa palang augmenter ang kanyang ama. Excited na excited si Arthur na subukan din ang sarili niyang teknik pero bigla siyang naputol nang sabihin ng kanyang ina na oras na para matulog. Habang buhat siya ni Alice papunta sa kanyang silid, napansin niya ang isang libro sa estante at paulit-ulit niya itong tinuturo habang malakas na nagmamakaawang mabasa yon. Dahil sa sobrang cute ng kanyang mukha, hindi rin siya natanggihan ni Alice at pinayagan siyang magbasa sandali. Habang abalang-abala siya sa libro, inalala niya ang lahat ng kaalamang natutunan niya tungkol sa pagbuo ng sarili niyang mana core. Buong konsentrasyon niyang pinadaloy ang mana mula sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan papunta sa iisang punto. Makalipas ang ilang sandali, nang akala ng kanyang mga magulang na tulog na siya, biglang may malakas na pagsabog na naganap sa loob ng bahay. Agad na kumilos si Reynolds upang protektahan si Alice at dahil doon ay nagtamo siya ng mga paso sa kanyang likod. Nang makasiguro silang ligtas si Alice, saka lang nila naalala na naiwan nila si Arthur sa loob. Dali-dali silang tumakbo pabalik sa bahay at natulala sa kanilang nakita. Lumulutang si Arthur sa ere. Hindi makapagsalita ang dalawa habang dahan-daang bumababa si Arthur sa lupa. Ngunit biglang nagsimulang bumagsak ang bubong ng bahay. Bilang bata, hindi agad nakailag si Arthur. Pero mabilis siyang sinalag ng kanyang mga magulang bago pa siya madaganan. Maya-maya, parehong napaluha sina Alice at Reynolds. At sa unang pagkakataon, napaiyak din si Arthur nang mapagtanto niyang handang gawin ng dalawa ang lahat para maprotektahan siya. Isang pakiramdam ng seguridad na hindi niya kailanman naranasan sa dati niyang buhay. Pagkatapos nito, ipinakita ng kwento ang nakaraan ni Arthur noong kilala pa siya bilang si King Gray. Noon, may isang royal servant na nahuling nagtangkang paslangin siya. Ayon sa batas, dapat ay agad itong pinatay. Ngunit imbes na ipapatay, nagpa siya ang konseho na ipatapon ng lalaki kasama ang buong pamilya nito pabalik sa kanilang bayan. Alam ng lahat na mas malala pa sa kamatayan ang naghihintay sa kanila roon. Sa sobrang takot, nagmakaawa ang assassin kay King Gray na patawarin man lang ang kanyang pamilya. Ngunit sa isang napakalupit na pagpapakita ng kapangyarihan, mismong si King Gray ang pumatay sa asawa at anak nitong babae sa harap mismo ng lalaki. Isang nakakakilabot na anyo ng awa na umabot pa sa puntong nagpasalamat ang assassin kay King Gray dahil daw sa kanyang kabaitan. Pagbalik sa kasalukuyan, 4 na taong gulang na ngayon si Arthur at kasalukuyang nagsasanay kasama ang kanyang ama na si Reynolds. Binigyan siya nito ng pares ng combat gloves na katulad ng gamit niya. Pero tinanggihan iyon ni Arthur at mas pinili niyang gamitin ang kanyang kahoy na espada. Para sa kanya, dahil maliit pa ang kanyang katawan, mas iikli lang ang abot niya kapag gloves ang ginamit at mapapahamak lang siya sa laban. Hindi na nakipagtalo si Reynolds. Ngumiti lang ito at ipinagpatuloy nila ang kanilang sparring. Ngunit kakaiba ang araw na iyon. Habang naglalaban sila, ipinakita ni Arthur na kayanan niyang mag-channel ng mana sa kanyang espada. Sa isang biglaang pinalakas na atake, nabasag niya ang espada ni Reynolds. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, natalo ni Arthur ang kanyang ama. Lubos na nagulat si Reynolds at hindi niya inaasahang ganoon kabilis ang paglakas ng kanyang anak. Nang gabing iyon habang naghahapunan, sinabi ni Reynolds sa panahon na para humanap sila ng tamang tutor para kay Arthur. Napagtanto niyang baka siya na mismo ang nagiging hadlang sa pag-unlad ng anak dahil limitado lang ang kaya niyang ituro. Mahigpit namang tumutol si Alice sa ideya. Alam niyang kapag kumuha sila ng tutor, mapipilitan si Arthur na iwan ang tahimik nilang tahanan sa gilid ng burol at tumira sa lungsod kahit napakabata pa nito. Naniniwala si Reynolds sa kailangan ni Arthur ng totoong pagsasanay sa mahika dahil makakaapekto ito sa kanyang kinabukasan. Ngunit hindi sumang-ayon si Alice kaya nauwi sa pagtatalo ang kanilang hapunan. Sa gitna ng kanilang argumento, nagsalita si Arthur. Sinabi niyang dapat silang lahat na lang ang lumipat sa lungsod. Makakahanap si Reynolds ng tutor para sa kanya habang mananatiling malapit si Alice. Sa ganoong paraan, magiging maayos para sa lahat. Walang pag-aalinlangan na pumayag agad ang dalawa at nagsimula silang mag-impake para sa paglipat nila sa syudad.
Hindi nagtagal, dumating ang grupo ng mga kaibigan at adventuring party ni Reynolds na kilala bilang Twin Horns upang samahan silang pumunta sa lungsod. Nagpakilala si Arthur sa kanila at sinabi ng leader nilang si Adam na minsan na silang nagkita noon kahit iniisip niyang hindi yun maaalala ng batang tulad ni Arthur. Pero malino na malino pa rin kay Arthur ang lahat lalo na ang pagkakataong aksidente niyang pinasabog ang buong bahay. Noong panahong iyon, tumulong ang Twin Horns sa muling pagtatayo ng bahay at doon niya narinig na dating miyembro pala ng grupo sina Alice at Reynolds bago sila namuhay ng tahimik. Pagkatapos magsalita ni Adam kay Arthur, agad naman siyang niyakap ni Angela ng sobrang higpit hanggang halos hindi na siya makahinga. Mabilis siyang inilayo ni Durden at doon napansin ni Arthur ang isang dalagang tahimik lang na nakamasid sa kanya mula sa ibabaw ng karwahe. Napansin ni Arthur si Jasmine, isang tahimik at medyo malamig na babae na laging mag-isa. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng mas malalim tungkol dito, lumapit si Helen at ipinakilala ang sarili pati si Jasmine sa ngalan nito. At doon nagsimula ang kanilang paglalakbay papuntang Xyres City. Habang nasa biyahe, tahimik na napaisip si Arthur kung gaano ka-primitive ang paraan ng transportasyon sa mundong ito kumpara sa dati niyang mundo kung saan normal lang ang mga lumilipad na sasakyan. Pero kahit ganoon, hindi naman siya gaanong nababahala, lalo na't kasama niya ang maalaga niyang ina sa buong biyahe. Ilang beses silang huminto upang magpahinga, at sa isa sa mga iyon, biglang sinalakay sila ng grupo ng mababangis na wolf monsters. Dahil dito, unang beses na tunay na nasalayan ni Arthur ang panganib na umiiral sa labas ng kanilang tahanan. Mabilis na kumilos si Jasmine at gamit ang kanyang mga dagger ay madali niyang pinabagsak ang mga lobo. Sumugod din sina Reynolds, Adam, at ang iba pang miyembro ng Twin Horns upang tumulong hanggang tuluyan nilang nasugpo ang mga halimaw. Habang pinapanood sila mula sa gilid, lalo lamang na-inspire si Arthur sa kanilang lakas at hindi niya maiwasang asamin na balang araw ay makakasama rin siya sa mga totoong laban. Nang gabing iyon, habang may salo-salo ang grupo, napansin ni Arthur na walang kinakain si Alice. Sinabi nitong busog na siya, pero pakiramdam ni Arthur ay may kakaiba. Hindi nagtagal, napansin ni Alice ang sugat sa braso ni Reynolds at agad niya itong pinagaling gamit ang kanyang healing magic. Pagkakita roon, biglang nagbago ang atmosphere sa paligid. Naging alerto ang buong grupo at palihim na nagbantay sa paligid upang siguraduhing walang ibang nakakakita sa kanila. Doon napagtanto ni Arthur na napakahalaga pala ng healing magic sa mundong ito dahil napakabihira nito at maraming naghahangad magkaroon ng ganitong kapangyarihan. Mukhang iyon din ang dahilan kung bakit namuhay ng malayo sa ibang tao sina Reynolds at Alice upang maitago ang pambihirang kakayahan ni Alice. Pagkatapos ng salo-salo, kinuha ni Adam si Arthur mula sa kanyang mga magulang dahil gusto nitong makipag-sparring sa bata upang makita kung totoo nga bang ganoon ito kalakas tulad ng sinasabi ni Reynolds. Dahil curious din ang iba sa potensyal ng batang prodigy, nagsimula silang magsipunuod sa paligid. 4 na taong gulang pa lang si Arthur. Ito ang kauna-unahang beses na makikipaglaban siya sa ibang tao bukod sa kanyang ama. Hindi tulad ni Reynolds sa kahoy na stick lang ang gamit sa training nila, totoong sibat ang dala ni Adam. Sa pagsisimula pa lang ng laban, agad nang nilagyan ni Adam ng mana ang kanyang sibat. Ganoon din ang ginawa ni Arthur pero mas pinahusay pa niya ito sa pamamagitan ng pag-channel ng mana sa kanyang mga paa upang tumaas ng husto ang kanyang bilis. Sa isang iglap, mabilis siyang sumugod at naipatama agad ang unang atake bago pa makareact si Adam. Dumulas pa siya sa pagitan ng mga paa nito at mabilis na lumayo, dahilan upang mapatulala ang buong grupo sa kanyang bilis at precision. Lalong tumindi ang laban habang nagbabanggaan ang dalawa, ngunit hindi nagtagal ay naging malinaw ang malaking agwat ng kanilang lakas. Napagtanto ni Arthur na napakagaan pa rin ang kanyang maliit na katawan kaya sa isang banggaan ay tumilapon siya sa ere. Isang matinding paalala kung gaano pa rin siya kaina sa direktang labanan. Agad namang nakialam si Durden at pinagalitan si Adam dahil nasobrahan ito sa pakikipaglaban sa isang bata. Paglingon ni Arthur sa gilid, napansin niyang nakatitig si Jasmine sa kanya ng may halong pagtataka. Tinanong siya nito kung paano niya nagawa ang mga galaw na iyon at halos magmakaawa na turuan niya siya. Pagkakita sa seryosong ekspresyon ni Jasmine, agad na pagtanto ni Arthur na hindi ito titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto nito. Kinabukasan, ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang paglalakbay at huminto sila sa isang tahimik na lugar upang makapag-training si Arthur. Tinuruan siya ni Adam kung paano gumamit ng sibat habang ipinakita naman ni Reynolds ang ilang kahangahangang combat techniques. Pagkatapos noon, si Helen naman ang nagturo sa kanya ng archery at hindi nagtagal ay mabilis niyang natutunan ito. Matapos ang buong araw ng training, sinimula naman niyang turuan si Jasmine tulad ng hinihingi nito, at lumabas na mabilis din pala itong matuto.
Nang gabing iyon, habang tahimik na nagbabasa ng libro si Arthur, panay naman ang tingin ni Jasmine sa kanya na para bang nabighani ito sa kanya hanggang sa unti-unti na itong kumikilos na parang stalker. Kinabukasan, nagkataong birthday ni Arthur at niregaluhan siya ni Jasmine ng isang dagger. Sa ikinagulat ng lahat, naglaan pa siya ng oras para ipaliwanag kung paano ito gamitin ng tama. Hindi nagtagal, nagdesisyon si Adam na oras na para magpatuloy sila sa paglalakbay. Maya-maya, tinawag ni Alice si Arthur. Pero bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Nang mapansin ni Arthur na tila nasasaktan siya at tanungin kung ayos lang ba siya, agad nitong sinabi na okay lang siya kahit halatang hindi kumbinsido si Arthur sa sagot niya. Habang nagpapatuloy sila sa biyahe, bigla silang inambush ng mga bandido. Agad tumalon palabas ng karwahe ang buong grupo at mabilis na pumwesto para depensahan ang sarili. Sunod-sunod na lumipad ang mga palaso, pero nagawa silang protektahan ni Angela gamit ang magic barrier niya. Habang sinusuri ni Arthur ang paligid, napagtanto niyang halos napapalibutan na sila ng mga kalaban. Samantala, inutusan ng leader ng mga bandido, isang lalaking may mukhang parang kubo, ang kanyang mga tauhan na huwag saktan ang mga babae at bata dahil balak niya silang ibenta para kumita ng malaki. Pero bago pa makalapit ng husto ang mga bandido, agad silang sumugod. Kitang-kita ang takot sa mukha ni Alice habang pilit niyang pinapakalma si Arthur. Sakto namang dumating si Durden at pinasabog palayo ang mga kalaban gamit ang kanyang magic habang si Reynolds naman ay mabilis na nagpabagsak ng mga bandido gamit lang ang kanyang mga kamao. Nang may isang bandido na susugod sana kay Reynolds, agad pa niya na ni Helen ang lalaki diretso sa puso. Si Adam naman ay walang awang humihiwa sa mga kalaban gamit ang kanyang spear habang mabilis na tinatapos ni Jasmine ang iba gamit ang kanyang mga dagger. Habang pinapanood ni Arthur ang lahat, napagtanto niyang bawat miyembro ng Twin Horns ay napakahusay mag-isa pa lang. Pero kahit ganoon, dehado pa rin sila dahil mas marami ang mga bandido. Matapos ang matinding labanan, nagsimula ng mapagod ang grupo habang patuloy pa rin ang walang humpay na pag-atake ng mga kalaban. Kalaunan, malakas na ibinagsak ng mga bandido si Reynolds sa karwahe dahilan para mawalan siya ng malay. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon ng leader ng mga bandido na makalapit kina Alice at Arthur. Ilang sandali pa, nagkamalay si Reynolds habang pilit silang tumatakas mula sa karwahe. Kahit bagbog na siya, pinilit pa rin niyang tumayo bilang padre de pamilya. Inutusan niya si Arthur na kunin ang kanyang ina at tumakas agad. Pagkarinig nito, nagpumilit si Arthur na manatili at lumaban kasama nila. Pero doon ibinunyag ng kanyang ama na buntis pala si Alice. Biglang naunawaan ni Arthur kung bakit madalas mukhang masama ang pakiramdam ng kanyang ina nitong mga nakaraan. Agad inutusan ni Reynolds si Arthur na umalis na kagad. Nagtitiwalang mapoprotektahan nito ang kanyang ina at ang hindi pa isinisilang niyang kapatid. Dahil dito, mabilis na hinawakan ni Arthur si Alice at nagsimula silang tumakbo palayo. Galit na galit namang sumigaw ang leader ng mga bandido at inutusan ng kanyang mga tauhan na habulin sila. Pero bago pa lumala ang sitwasyon, sinalubong ni Reynolds ang leader ng bandido. At nang tila mahuhuli na sina Arthur at Alice, agad naghagis sina Adam at Jasmine ng mga kutsilyo para gumawa ng daan para makatakas sila. Hindi nagtagal, nagtulong-tulong ang buong grupo para matulungan sina Arthur at Alice na makatakas habang sila naman ang humaharap sa mga bandido. Habang tumatakbo, napaisip si Arthur tungkol sa madilim niyang nakaraan. Dati, isa siyang taong kumikitil ng buhay ng walang awa, pero ngayon, takot na takot siyang mawalan ng mga taong mahal niya. Ang isipin pa lang na maaaring mawala ang kanyang pamilya ay sapat nang magdulot sa kanya ng matinding lungkot. Pero sa kabila ng lahat, wala siyang ibang magawa kundi tumakbo gamit ang kanyang maliliit na paa para mabuhay. Makalipas ang ilang sandali, nakaramdam si Arthur ng paparating na pag-atake mula sa bundok. Agad niyang tinulak palayo ang kanyang ina para iligtas ito, pero siya naman ang tinamaan ng atake dahilan para mawalan siya ng balanse at mahulog mula sa bangin. Pero bago siya tuluyang bumagsak, ginamit niya ang dagger na ibinigay ni Jasmine na may nakakabit na tali at inihagis ito sa kalaban. Kumapit ang dagger sa paa ng lalaki at nahila rin ito pabagsak mula sa bundok. Samantala, sinubukan ni Durden at Angela na gamitin ang kanilang magic para iligtas si Arthur. Pero masyado na siyang malayo para maabot pa bago tuluyang bumagsak. Habang nahuhulog siya, nagsimulang mag-isip ng malalim si Arthur. Samantala, si Alice naman ay nakatingin sa kanya habang umiiyak at inaabot siya ng kanyang mga kamay, desperado sa takot na mawalan ng anak. Pero kahit nasa bingit ng kamatayan, nakahanap pa rin si Arthur ng kaunting kapanatagan dahil alam niyang nagawa niyang protektahan ang kanyang pamilya kahit kapalit pa nito ang sariling buhay niya. Nalungkot lang siya sa isip na hindi na niya mararanasang maging kuya sa kapatid na matagal na niyang pinapangarap.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakaligtas si Arthur sa pagbagsak. Kalaunan, nagising siya sa loob ng isang nakakatakot na kagubatan at agad niyang nakita ang isang napakalaking halimaw na sobrang bangis tingnan dahilan para manginig siya sa takot. Pagkatapos noon, desperado niyang sinubukang lapitan ng palihim ang halimaw para madagdagan ang tsansa niyang mabuhay. Pero isang hampas lang ng halimaw ang nagpabagsak sa kanya sa ere bago nito sinabi na kumalma lang siya. Ipinaliwanag ng halimaw na hindi raw ito masama at gusto lang nitong makipagkaibigan. Gayunpaman, nanatiling maingat si Arthur dahil grabe ang mga sugat niya at hindi siya gagaling hanggat wala siyang nakakain ng maayos. Kaya nagsimulang mamites ang halimaw ng mga kakaibang prutas mula sa pader ng kuweba. Pinipilit nitong pakainin si Arthur pero hindi agad nagtitiwala si Arthur sa mga mukhang kaina-hinalang berry na iyon. Habang pilit siyang tumatayo, nakarinig siya ng pagkalagutok mula sa kanyang binti dahilan para tuluyan siyang mapaiyak sa sakit. Sinabihan siya ng halimaw na tigilan iyon at ipinaalala na himala ng maituturing na buhay pa siya matapos ang pagkahulog na iyon. Marami sanang gustong itanong si Arthur. Pero sinabi ng halimaw na sasagutin lang nito ang mga tanong niya kapag kinain muna niya ang prutas. Dahil sa sobrang gutom, napilitan siyang subukan ito. Pagkagat niya sa unang berry, nagulat siya dahil masarap pala ito, parang pinaghalong matamis na berries at honey. Pagkatapos ubusin ang mga prutas, pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa pantalon niya at agad tinanong kung may alam ba ito tungkol sa kalagayan ng kanyang mga magulang. Inamin ng halimaw na hindi ito makaalis ng kuweba para tingnan sila ng personal. Pero kaya raw nitong makakita sa malalayong lugar gamit ang kakaibang magic sense nito. Pagkatapos noon, gumawa ito ng isang kumikinang at transparent na screen na lumulutang sa ere. Doon nakita ni Arthur ang kanyang mga magulang habang nilalabanan at tinatapos ang natitirang mga bandido. Nang makitang ligtas ang kanyang pamilya, nakahinga siya ng maluwag. Hindi siya makapaniwalang nakaligtas sila. Nagpasalamat siya sa halimaw dahil ipinakita nitong maayos ang kanyang pamilya. At dahil mukhang matatagalan muna siya roon, naisip niyang mabuti na makipagkaibigan na rin dito. Kalaunan, nalaman niyang Sylvia pala ang pangalan ng halimaw. Sa mga sumunod na araw, nagpahinga si Arthur, kumain ng maayos, at unti-unting gumaling ang kanyang mga sugat habang palaging nasa tabi niya si Sylvia at binabantayan siya. Nang tuluyan siyang makabawi ng lakas, nagdesisyon si Arthur na umuwi na agad. Pero sinabi ni Sylvia na hindi man lang siya makakarating ng kalahati ng daan pauwi kung mag-isa lang siya. Nasa gilid kasi siya ng Elven Forest, isang lugar na puno ng mapanganib na magical beasts at masasamang bandido na nagkalat kung saan-saan. At sa ngayon, hindi pa handa si Arthur na harapin ang ganoong klaseng panganib. Hindi ibig sabihin noon na habang buhay na siyang may stock dito. Dahil wala rin naman ibang magawa, pumulot siya ng patpat sa lupa at nagsimulang magsanay ng sword skills. Lumipas ang mga araw na ganoon lang ang routine nila. Kahit na gustong-gusto ni Arthur ang pagsama kay Sylvia, halos wala pa rin siyang alam tungkol dito. Ang tanging sigurado lang siya ay sobrang lakas nito. Halatang may tinataguan si Sylvia at kahit nakakatakot ang itsura niya. Napakabait naman nito. Pagkatapos ng sword practice isang araw, pumunta si Arthur sa paborito niyang bato, umupo roon, at nagsimulang mag-training ng mana. Namangha si Sylvia dahil sa murang edad ni Arthur ay nakabuo na ito ng mana core, pero sigurado siyang wala pang nagtuturo rito kung paano talaga gamitin yon ng tama. Iniunat ni Sylvia ang kamay niya, at biglang nagsimulang magtipon ng napakalaking dami ng mana sa palad nito. Gulat na gulat si Arthur habang pinapanood siyang mag-ipon ng mana habang tuloy-tuloy pa rin sa pagcast ng spell. Kung matututunan niya ang ganitong teknik, siguradong magiging napakalakas niya. Pero bago pa siya turuan ni Sylvia, diretsahan muna siyang tinanong nito kung ano ang plano niyang gawin sa lakas na makukuha niya mula sa teknik na iyon. Napaisip si Arthur. Hindi niya yun kailanman pinag-isipan dati. Pero nang balikan niya sa isip ang mga bandido na muntik nang pumatay sa mga taong mahal niya, agad niyang sinabi kay Sylvia na gagamitin niya ang lakas niya para durugin ang sinumang magtatangkang saktan ang pamilya niya. Hindi natuwa si Sylvia sa sagot na iyon. Bigla niyang pinitik ng malakas ang noo ni Arthur. Dahilan para matambe siya paatros. Tahasan niyang sinabi na hindi niya ituturo ang skill niya sa isang taong ganoon mag-isip. Nalito si Arthur kung bakit ganoon na lang ang reaksyon nito. Para sa kanya, normal lang naman ang maghiganti sa mga taong nanakit sa iyo. Para ipaintindi ang punto niya, itinuro ni Sylvia ang daliri niya sa ulo ni Arthur. Kalma niyang sinabi na kaya niyang durugin ang bungo nito anumang oras o pwede rin niya itong tapikin ng marahan. Pinapili niya si Arthur. At syempre, ayaw nitong mamatay kaya pinili niya ang mas banayad na option. Ipinaliwanag ni Sylvia na madaling magpadala sa galit at puot pero kapag hinayaan mong kontrolin ka ng mga iyon, mauuwi lang ang buhay mo sa walang katapusang siklo ng pait at galit. Ayaw niyang masayang ni Arthur ang buhay niya sa ganoong paraan.
Kaya muli niya itong tinanong kung para saan ito gagamitin ang lakas niya. Sandaling nag-isip si Arthur, pero ngayon, ang nakita niya sa isip niya ay ang masasayang mukha ng mga taong mahal niya. Sa wakas, sinabi niyang gagamitin niya ang kapangyarihan niya para protektahan ang mga taong pinakamahalaga sa kanya. At malinaw na mas natuwa si Sylvia sa sagot na iyon. Kasabay nito, sa labas ng kuweba, may isa pang halimaw na kahawig ni Sylvia na kasalukuyang hinahanap siya, at palapit na ito ng palapit. Sa nakaraan niyang buhay, hari si Arthur. Pero hindi ibig sabihin noon na siya ang may tunay na kapangyarihan. Sa totoo lang, ang mga senador ang tunay na may kontrol, at tinatrato lang nila si Arthur bilang sandata nila sa digmaan, ipinapadala siya kung saan kailangan ng malupit na dahas. Ayaw ni Arthur sa ganoong klaseng buhay. Pagbalik niya sa kasalukuyan, nagsimula ng turuan ni Sylvia si Arthur ng espesyal nitong mana technique. Sinimula ni Arthur na hilahin ang mana mula sa paligid. At nang makuha niya ang tamang pakiramdam nito, ginamit niya ang enerhiyang iyon para palakasin ang sarili niya. Agad niyang naramdaman ang pagtaas ng lakas niya, kaya excited siyang tumakbo papunta kay Sylvia habang nagpapasalamat dito sa pagtuturo ng napakagaling na skill. Pero biglang nakaramdam si Sylvia ng paparating na presensya. Agad niyang itinulak si Arthur papunta sa tambak ng bato at pinatahimik ito. Walang idea si Arthur kung ano ang nangyayari, kaya sumilip siya mula sa pinagtataguan niya at nakita ang isa pang nilalang na kamukha ni Sylvia. Mukhang kilala ito ni Sylvia at nagulat pa siyang nahanap siya nito rito. Pero hindi na nagsayang ng oras ang nilalang at agad nitong inutusang sumama si Sylvia. Matigas na tumanggi si Sylvia, kaya kaagad itong inatake ng halimaw. Gusto sanang tumulong ni Arthur, pero narinig niya ang boses ni Sylvia sa isip niya, sinasabing huwag siyang makialam. Sinubukan ng halimaw na kumbinsihin si Sylvia na mas mapapadali ang lahat kung makikipagtulungan na lang siya. Kung hindi, mapipilitan daw siyang patayin ito. Pero mas gugustuhin pa raw ni Sylvia na mamatay kaysa sumunod dito. Mabilis niyang tinipon ang mana niya at ipinakita ang tunay niyang anyo. Isa palang dragon si Sylvia. At sa anyong iyon, mas lalong nakakakilabot ang lakas niya. Nagpakawala siya ng napakalakas na blast papunta sa kalaban, pero nagawa pa rin itong harangin ng halimaw. Binalaan nito si Sylvia na masyado siyang padalos-dalos, lalo na't hindi kakayanin ng katawan niya ang paggamit ng ganoong kalaking kapangyarihan sa kasalukuyang kondisyon niya. Alam ni Sylvia na malaki ang posibilidad na hindi na siya makaligtas dito, pero tanggap na niya iyon. Matapos mabuhay ng mahaba at makabuluhan, nagawa niyang ibaon ang kalaban sa pader. Pero hindi pa tapos ang laban. Agad gumanti ang halimaw at sunod-sunod na nagpakawala ng malalakas na blast kay Sylvia. Malubha siyang nasugatan. Pero sa lahat ng iyon, hindi ang sarili niya ang pinakaalala niya kundi si Arthur. Dahil masyadong malapit ang laban sa lugar kung saan niya itinago ang bata. Nang magpakawala ulit ng atak ang halimaw, napagtanto ni Sylvia na hindi siya pwedeng umiwas dahil malalagay sa panganib si Arthur. Kaya ginamit niya ang natitira niyang lakas para salagin ang atak at pansamantalang pinahinto ang oras. Habang nakapirmi ang lahat sa paligid, mabilis niyang sinabi kay Arthur na ligtas nang lumabas. Maingat na lumapit si Arthur, gustong-gustong malaman kung ano ba talaga ang nangyayari, lalo na ngayong alam na niyang dragon pala si Sylvia. Pero wala nang oras para sa mga paliwanag. Hindi na magtatagal ang kapangyarihan ni Sylvia na pigilan ng oras at espasyo, kaya kailangan na niyang ilayo si Arthur doon. Binuksan niya ang dimensional rift na matagal niyang inihahanda. Pero dahil sa mga sugat niya at sa pagmamadali sa spell, kung saan-saan na lang nakakonekta ang portal imbes na sa bahay ni Arthur. Ayaw sana niyang ipadala si Arthur sa mapanganib na kagubatan. Pero wala na silang ibang choice. Gayunpaman, naniniwala si Sylvia na kakayanin ni Arthur na mabuhay mag-isa at balang araw ay makakauwi rin gamit ang teknik na itinuro niya rito. Kaya hindi na siya nag-aalala para kay Arthur. Bago niya ito paalisin, muli niyang tinanong si Arthur kung ano ang gagawin nito sa bago niyang lakas. Walang pag-aalinlangang sinabi ni Arthur na gagamitin lang niya ang kapangyarihan niya para protektahan ang pamilya niya. At doon tuluyang nakampante si Sylvia na hindi kailanman gagamitin ni Arthur ang lakas niya para sa makasariling dahilan. Bago ito umalis, may huli pang regalo si Sylvia para sa kanya. Lumikha siya ng itlog at isang balahibo sa harap ni Arthur. At maingat na sinabi rito na balutin ang itlog gamit ang balahibo at siguraduhing mapapanatili itong ligtas. Bilang huling pamamaalam, ipinasa rin ni Sylvia ang will niya kay Arthur, dahilan para magkaroon ng marka ang mga braso nito. Nalito si Arthur kung bakit bigla siyang nagkaroon ng dalawang full sleeve tattoo, pero wala nang natitirang lakas si Sylvia para ipaliwanag pa iyon. Sinabi na lang niya kay Arthur na balang araw ay maiintindihan din niya kung paano ito gamitin, kahit na hindi na siya naroon para turuan pa siya. Inamin din ni Sylvia ang totoo at humingi siya ng tawad dahil naging makasarili siya.
Sa totoo lang, kaya naman pala niyang pauwiin agad si Arthur sa pamilya nito simula pa lang. Pero sobrang naging masaya siya sa pagsama rito kaya hindi niya magawang paalisin agad ang bata. Masakit para kay Arthur na wala siyang magawa para iligtas si Sylvia. Sa kabila ng lahat, wala siyang pakialam kung dragon man ito, halimaw, o kung ano pa. Para sa kanya, pamilya si Sylvia. Simple lang. Sinabi pa nga ni Arthur na parang nanay na rin ang turing niya rito. Pero marahang pinaalala ni Sylvia na mayroon ng ganoon si Arthur. Sandaling nag-isip si Arthur, tapos sinabi niyang baka pwede niya nalang tawaging lola si Sylvia. Hindi handa si Sylvia sa narinig niya, pero kitang-kita kung gaano siya kasaya. Agad niyang pinakiusapan si Arthur na ulitin yon. At masayang tinawag siyang grandma ni Arthur muli. Mas lalong nadurog ang puso ni Sylvia dahil alam niyang hindi na niya muling makikita si Arthur. Pero paubos na ang oras nila, kaya dahan-dahan niya itong itinulak papunta sa portal. Naunawaan agad ni Arthur ang ibig niyang sabihin. Kinuha niya ang mga regalong ibinigay ni Sylvia at nagsimulang maglakad paloob. Pero sa huling sandali, nag-atubili siya. Pilit niyang kinukumbinsi si Sylvia na sumama na rin. Hindi nga lang pwede. Mabigat man sa loob, isinara ni Sylvia ang portal at ligtas na naipadala si Arthur palayo. Biglang bumalik sa normal ang oras at sinalo ni Sylvia ng buo ang napakalakas na pagsabog ng halimaw. Mukhang siguradong ikamamatay iyon. Bumagsak siya sa lupa nang walang galaw. Pero hindi naniwala ang halimaw. Alam nitong masyadong malakas si Sylvia para mamatay sa isang atake lang. Pero nagkamali ito nang ibaba niya ang kanyang depensa habang papalapit. Sa huling natitirang lakas niya, pinakawalan ni Sylvia ang isang napakalupit na blast na tuluyang nagsingaw sa halimaw at sa lahat ng nasa paligid sa loob ng halos 1 milya. Habang time teleport palayo si Arthur, nagpadala si Sylvia ng isa pang mensahe. Ipinaalala niya kay Arthur ang pinag-usapan nila noon tungkol sa tamang paggamit ng kapangyarihan. Malinaw pa rin iyon sa isip ni Arthur pero sobrang bigat pa rin ang nararamdaman niya dahil sa nangyari. Pinakalma siya ni Sylvia at sinabing malupit talaga ang mundo at hindi maiiwasan ang mga ganitong trahedya. Hindi agad naniwala si Arthur. Pakiramdam niya imposibleng magawa iyon ng isang tulad niya. Pero sinabi ni Sylvia na hindi naman niya inaasahang mababago agad ni Arthur ang mundo. Kahit maliliit na hakbang lang, sapat na. Alam ni Sylvia ang tungkol sa dati niyang buhay bilang hari. At kahit hindi siya sang-ayon sa paraan ng pamumuno ni Arthur noon, naniniwala siyang kung hindi niya hahayaang manaig ang galit sa puso niya sa pagkakataong ito, balang araw magiging isang dakilang hari siya na tunay na magpapabuti sa mundo. Makalipas ang ilang oras, nagising si Arthur sa gitna ng kagubatan. Nangako siya sa sarili niyang tutuperin niya ang hiling ni Sylvia. Pero bago ang lahat, kailangan muna niyang malaman kung paano makalabas sa gubat na ito. Habang naglalakad siya sa makakapal na puno, biglang umalingaw-ngaw ang isang matinis at desperadong sigaw. Tunog iyon ng isang batang nasa matinding panganib. Hindi nagdalawang isip si Arthur. Pinadaloy niya ang mana sa kanyang mga binti at mabilis na sumugod. Tumalon siya sa pinakamalapit na mataas na puno para makakita ng mas maayos. At mula roon, malinaw niyang nakita ang nangyayari. Sa ibaba, may grupo ng maruruming bandido na kinikidnap ang isang batang babaeng elf. Sinubukan nitong tumakas pero nahuli na nila ito. Tinaakpan pa ng isa sa mga bandido ang bibig niya para hindi marinig ang mga sigaw niya. Halatang sanay na sanay ang mga ito. Mabilis nila itong itinali at itinapon sa likod ng karwahe. Mataas ang bentahan ng mga elf sa black market at balak nilang pagkakitaan ang bata oras na makalabas sila ng kagubatan. Habang pinapanood iyon ni Arthur, mahigpit na nakakuyom ang mga kamao niya. Naalala niya ang araw na inambus din ng sarili niyang pamilya. Bumalik sa kanya ang takot, kaguluhan, at ang mga usapan ng mga bandido tungkol sa pagbebenta sa mga babae at bata habang gagawin naman siyang alipin para sa mabibigat na trabaho. Unti-unting kumulo muli ang galit niya. Ang una niyang instinct ay bumaba agad at patayin silang lahat. Pero pinigilan niya ang sarili. Parang narinig niya ang boses ni Sylvia na nagpapaalala sa kanya na huwag mawalan ng kontrol. Huminga siya ng malalim, nag-focus, at pinakalma ang nagngangalit na emosyon sa loob niya. Hindi pwedeng padalos-dalos. Kapag sumugod siya agad, baka mapahamak pa ang batang elf. Kaya nagpasya siyang maghintay muna. Tahimik niyang sinundan ang mga bandido mula sa mga puno habang itinatago ang presensya niya. Nagpatuloy sila hanggang gabi bago nagtayo ng kampo ng maging sobrang dilim para bumiyahe. Humanap si Arthur ng mataas na pwesto at maingat silang manatyagan, iniisip kung hihintayin ba niyang makarating sila sa bayan o aatake na agad siya. Pero naging mas madali ang desisyon niya nang marinig niya ang isa sa mga bandido na nagsabing paborito niya raw ang mga elf. Muling kumulo ang dugo ni Arthur. Alam niyang hindi na niya pwedeng iwan pa ang batang babae kasama ng mga halimaw na ito.
Pero kailangan pa rin niya ng buong dilim bilang takip kaya umupo muna siya at nag-meditate. Nang tuluyan ng balutin ng dilim ang kagubatan, dahan-daang iminulat ni Arthur ang mga mata niya. Oras na. Habang naghahanda siyang kumilos, napansin niya ang grupo ng mga horned wolves sa malapit. Nakagapos ang mga ito at sobrang tahimik, masyadong tahimik para sa mababangis na hayop. Doon niya nakita ang magic collar sa leeg ng mga lobo. Enchanted ang mga iyon, malamang para gawing sunod sa onyeran ng mga hayop. Napangiti si Arthur. Kung nagagamit iyon ng mga bandido, baka pwede rin niyang gamitin laban sa kanila. Kaya naghagis siya ng ilang bato papunta sa mga lobo para magwala ang mga ito. Agad namang narinig ng mga bandido ang malalakas na alulong. Inutusan ng leader ang isa niyang tauhan na patahimikin ang mga hayop bago pa sila makaakit ng gulo. Lumapit ang bandido at sinipa ang leeg ng isa sa mga lobo para tumigil ito sa pag-alulong. At nang nakatutok ang atensyon nito roon, nakita ni Arthur ang pagkakataon niya. Agad niyang ipinatawag ang espada niya at bumagsak sa likuran ng lalaki, saka ito mabilis na pinaslang. Kinuha niya ang sandatang nalaglag sa lupa. Nang may isa pang bandidong lumapit para tingnan ang nangyayari, tumalon si Arthur sa likod nito at mabilis na nilaslas ang lalamunan bago pa ito makareaksyon. Dalawa na agad ang napatay niya. May isa na namang bandidong papalapit, malamang nagtataka na kung bakit natatagalan ang iba. Mabilis ding sumugod si Arthur para tapusin ito agad. Tinangka niyang patayin ito sa isang atake lang pero hindi niya nataman ang vital spot. Napakalakas ng sigaw ng lalaki at agad na alerto ang buong kampo. Mabilis na napagtanto ng leader ng mga bandido na isa palang mage si Arthur. At biglang nagbago ang tingin niya rito. Nag-iipon siya ng mana sa mga braso niya at malakas na umatake kay Arthur. Mabilis namang umatras si Arthur at sinubukang gumanti gamit ang sipa pero madaling naiwasan iyon ng leader. Naghagis si Arthur ng kutsilyo para gulatin siya, pero nasalo iyon ng bandido sa ere at siya pa ang gumamit laban kay Arthur dahilan para matamba ito. Hinawakan siya ng leader sa mga paa at itinaas sa ere para hamakin siya. Pinagtatawanan kung paano raw hindi kayang tapatan ng isang bata ang lakas ng isang matanda. Alam ni Arthur na tama ito. Kaya imbes na magpumiglas, ginamit niya ang pagkakataon para mag-cast ng fireball diretso sa tuhod ng bandido. Habang sumisigaw ito sa sakit, agad kinuha ni Arthur ang parehong kutsilyo at isinaksak sa ulo ng lalaki, tuluyan itong pinapatay. Ang natitira na lang ay ang sugatang bandido. Tahimik na lumapit si Arthur at tinapos din ito ng walang anumang salita. Pagkatapos ng lahat, lumapit siya sa karwahe para tingnan ng batang elf. Nakatali at nakapiring pa rin ito, walang kaalam-alam sa nangyari. Maingat siyang yumuko at tinanggal ang tali nito. Sinabi niyang tapos na ang lahat at wala na itong dapat ikatakot. Nagpakilala ang batang elf bilang si Tessia. At habang inalalayan siya ni Arthur palabas ng karwahe, napansin nito ang dugo sa kamay niya. Tumingala si Tessia kay Arthur, bakas sa mga mata niya ang tahimik na pag-aalala. Naisip ni Arthur na normal lang matakot ang isang bata sa dugo. Kaya siguro hindi magandang ideya na makita pa nito ang mga bangkay na nakakalat sa paligid. Sinabi niya kay Tessia na maghintay muna ito sandali habang iniikot niya ang kampo para takpan ng tarp ang mga bangkay na nakita niya roon. Nagtanong si Tessia kung ano ang nangyari sa mga lalaking dumukot sa kanya pero ayaw na ni Arthur pag-usapan pa ang buong detalye ng karahasan. Kaya sinabi na lang niya na nagkaroon sila ng aksidente at hindi na sila magiging problema kailanman. Hindi na siya muling tinanong ni Tessia pagkatapos noon. Kinuha ni Arthur ang mga gamit ni Tessia mula sa carwaheng ginamit ng mga bandido at ibinigay sa kanya. Sinabi niyang kailangan na niyang umalis pero agad kumapit si Tessia sa braso niya at nagmakaawang huwag siyang iwan. Ayaw niyang maiwang mag-isa sa kagubatan dahil baka maliga siya at may lumitaw na trigos na kakain sa kanya. Tinanong ni Arthur kung alam ba niya ang daan pabalik sa nayon. Sinabi ni Tessia na oo, pero hindi niya alam kung gaano ito kalayo o gaano katagal ang biyahe. Ayaw ni Arthur sa ideyang maglakbay ng walang direksyon sa kagubatan pero alam niyang hindi rin kakayanin ni Tessia na mag-isa. Kaya pumayag siyang ihatid siya pabalik sa kanilang nayon. Tiningnan niya ang mga lobong bihag ng mga bandido at sandaling naisip na sakyan ang mga ito para mas mapabilis ang paglalakbay. Pero dahil wala siyang alam kung paano kontrolin ang lobo at ayaw niyang sumugal sa buhay niya, pinili niyang iwan na lang ang mga ito. Gayunpaman, sinabi ni Tessia na dapat man lang tanggalin ang mga kwelyo ng mga lobo para makabalik sila sa kagubatan. Binalaan siya ni Arthur na kapag tinanggal ang mga iyon, maaaring magalit ang mga lobo at atakihin sila. Pero hindi nag-alala si Tessia at sinabing wala naman siyang ginawang masama sa kanila at tungkulin niyang alagaan ang mga nilalang ng kagubatan. Isa-isa niyang tinanggal ang mga kwelyo at tahimik na umalis ang mga lobo nang hindi lumilingon. Pagsapit ng umaga, nagsimula ng maglakbay sina Arthur at Tessia papunta sa nayon nito.
Matapos ang ilang oras na paglalakad, huminto sila para magpahinga at kumain. Gumawa si Arthur ng nilagang halo-halong sangkap mula sa laman ng kanyang bag. Sinimon ni Tessia ang amoy ng pagkain at agad na nagduda. Mabaho ang amoy, pero sinabi ni Arthur na kailangan nilang kumain. Tuyong karne at asin lamang iyon. Hindi masarap pero sapat para magpatuloy sila sa paglalakbay. Habang kumakain, tinanong ni Tessia kung bakit napadpad si Arthur sa Elshire Forest dahil bihira ang tao roon, lalo na ang batang nag-iisa. Doon nagsimulang ikwento ni Arthur kung paano siya nahiwalay sa kanyang pamilya at napunta sa kagubatan. Tinanong naman ni Arthur si Tessia tungkol sa buhay sa kaharian ng Eleanor. Biglang lumiwanag ang ekspresyon ni Tessia. Kadalasan ay abala ang kanyang mga magulang sa trabaho, kaya madalas niyang kasama ang kanyang tagapaglingkod at ang kanyang lolo. Malapit siya sa mga ito. Nagpatuloy ang paglalakbay, ngunit wala pa ring ideya si Tessia kung gaano kalayo ang kanilang pupuntahan, kaya hindi rin matansya kung gaano ito katagal. Mas naging komplikado pa ang sitwasyon dahil patuloy na sinusundan sila ng mga lobong pinalaya nila. Nagsimulang pagsisihan ni Arthur na hindi niya agad inayos ang problema. Kinagabihan, nagdesisyon si Arthur na manatili sa labas ng tent para magbantay habang natutulog si Tessia. Pero ilang sandali lang, lumabas si Tessia at pinapasok siya. Sinabi ni Arthur na hindi pa siya inaantok pero ayaw ni Tessia na mag-isa. Paulit-ulit niya itong pinapasok hanggang sa sumunod na lang si Arthur at pumasok sa tent habang nananatiling alerto. Halatang ayaw pa rin ni Tessia na mapalayo siya kahit pilit niyang itinatago ang takot. Bago siya matulog, tinanong niya si Arthur kung totoo bang ang mga tao ay mga pervert na kumukuha ng maraming asawa. Tinanong ni Arthur kung saan niya narinig yon at sinabi ni Tessia na galing ito sa kanyang lolo. Inamin ni Arthur na may ganoong tao, lalo na sa mga maharlika, pero hindi ito karaniwan sa mga ordinaryong tao. Tinanggap ito ni Tessia at nakatulog agad pagkatapos. Sa mga sumunod na araw, unti-unting naging komportable si Tessia kay Arthur. Mas madalas na siyang ngumiti at tila nakalimutan na ang mga slave trader, ngunit wala pa rin siyang alam sa survival. Hindi niya kayang tumawid ng maliit na sapa ng mag-isa, kaya binubuhat siya ni Arthur. Biglang nakaramdam si Arthur ng matinding sakit sa dibdib. Napasandal siya sa puno habang humihingal. Tumakbo si Tessia upang maghanap ng mga halamang gamot, ngunit alam na ni Arthur na hindi ito ordinaryong sakit. Habang nakasandal siya, isang lobo ang lumabas mula sa kakahuyan. Nagkatinginan sila, ngunit hindi makakilos si Arthur dahil sa panghihina. Kapag lumapit ang lobo, hindi niya magagawang lumaban. Bumalik si Tessia dala ang mga halamang gamot, ngunit pinatigil siya ni Arthur dahil naroon pa rin ang lobo. Bago pa may mangyari, nag-iwan ng lobo ng patay na baboy sa harapan nila at tahimik na umalis. Hindi alam ni Arthur ang ibig sabihin nito, ngunit sinabi ni Tessia na para itong pasasalamat sa kanila. Kinagabihan, inihaw nila ang baboy at kumain sa tabi ng apoy. Mas masarap ito kaysa sa nilaga ni Arthur at nagustuhan ito ni Tessia. Habang kumakain, ibinigay ni Tessia ang ilang kabute na nahanap niya. Kinain ito ni Arthur nang hindi nag-iisip. Hindi nagtagal, sumakit ang tiyan niya at napilitan siyang lumabas at sumuka. Pagbalik niya, pagod na pagod siya. Habang nagsasalita si Tessia, sinasabi niya na dati siyang binabasahan ng kanyang lolo ng mga kwento tungkol sa mga tao at dwarf. At gusto niyang makita ang mga kaharian ng mga ito, pero hindi siya pinapayagang umalis dahil hindi nagtitiwala ang mga elf sa ibang lahi. Sa kalagitnaan ng kanyang kwento, napansin niyang hindi pala siya pinapakinggan ni Arthur. Halos makatulog na si Arthur sa sobrang antok. Kinumutan siya ni Tessa at sinabing magpahinga siya ng maayos. Kinabukasan, muli silang nagpatuloy sa paglalakbay pero lumalala ang pananakit ng dibdib ni Arthur. Humingi ng paumanhin si Tessa dahil wala siyang magawa para matulungan siya, pero sinabi ni Arthur na huwag siyang mag-alala. Para maibilang ang atensyon, tinanong ni Tessa kung pwede na niya siyang tawaging Artie dahil matagal na silang magkasama. Pumayag si Arthur, at nagulat si Tessa dahil hindi siya nito inasar. Maya-maya, si Arthur naman ang nangasar sa kanya sa pamamagitan ng pagdrama at pagsasabing habang buhay niyang pararangalan ng araw na ginawa siyang kaibigan ng dakilang Lady Tessa. Pinatigil siya ni Tessa at sinabing tumigil siya sa kakalokohan. Napatawa si Arthur at ipinaalala kung paano siya kinapitan ni Tessa noong gabi dahil sa takot. Sumagot si Tessa na ibang sitwasyon yon. Sa kabila ng biruan, napagtanto ni Arthur na baka ito na ang unang totoong kaibigan niya. Biglang may napansin si Tessa sa unahan at tinawag si Arthur. Paglapit nila, nakita nila ang isang napakalaking puno na may kumikinang na portal sa gitna. Sinabi ni Tessa na ito ang pasukan papunta sa kanyang nayon at inaya si Arthur na sumama. Pagpasok ni Arthur sa Elf Village, agad siyang pinalibutan ng mga elf na may galit sa mga tao at tinutukan ng mga espada sa leeg.
Napatingin siya kay Tessa, umaasang ipagtatanggol siya nito, pero nanatili lang itong tahimik at nakatingin sa kanya. Naramdaman agad ni Arthur ang matinding pakiramdam ng pagtataksil at naisip niyang muli siyang nagtiwala sa maling tao. Nakataas na ang mga sandata ng mga elf. Handang patayin siya habang tahimik pa rin si Tessa. Hanggang sa nagsalita siya at pinatigil ang mga ito. Nang sabihin ng isang gwardya na papatayin si Arthur, sinabi ni Tessa na siya ang dahilan kung bakit siya nakauwi ng buhay. Tumutol pa rin ang mga gwardya at sinabing mapanganib ang mga tao. Nagdesisyon ng pinunong gwardya na dapat pa rin patayin si Arthur. Bago pa ito matuloy, isang matandang elf ang dumating at inutusan silang pakawalan ang bata. Siya si Virian, ang lolo ni Tessa at dating hari ng mga elf. Pinaniwalaan niya si Tessa at pinasalamatan si Arthur sa pagliligtas sa kanya. Humingi rin siya ng paumanhin sa naging pagtrato nila dahil kainahinala ang sitwasyon sa kanilang pananaw. Tinanggap pa rin niya si Arthur at hindi itinuloy ang parusa. Nalaman ni Arthur na si Tessa ay isang prinsesa. Bagay na hindi nito nabanggit sa buong paglalakbay. Dumating ang mga magulang ni Tessa matapos mabalitang natagpuan na siya. Tumakbo si Tessa sa kanila at niyakap sila. Napagtanto ni Arthur na ang mga ito ang hari at reyna ng Eleanor. Nagalit ang ama ni Tessa at tinanong kung bakit may tao sa kanilang kaharian at inutusan ng mga gwardya na hulihin at patayin si Arthur. Hindi gumalaw ang mga gwardya dahil mas pinakikinggan nila si Virian na nagsabing ligtas si Arthur. Ipinaalala ni Virian na si Arthur ang dahilan kung bakit nakauwi si Tessa ng ligtas. Sumingit si Tessa at sinabi na dapat ituring si Arthur bilang panauhing pandangal sa kastilyo. Nag-atubili ang hari dahil bawal ang mga tao sa Elf Kingdom ngunit pumayag din siya. Bago umalis, sinabi ni Virian kay Arthur na gusto niya siyang makausap ng pribado mamaya. Habang papunta sa kastilyo, ipinakita ni Tessa ang paligid kay Arthur. Napansin ni Arthur na hindi gusto ng ibang elf ang mga tao dahil pinagtitinginan siya ng lahat. Naging panauhing pandangal si Arthur at si Tessa lang ang bukas na mabait sa kanya. Naisip ni Arthur kung bakit hindi agad nagsalita si Tessa noong muntik na siyang patayin. Biglang bumalik ang matinding sakit sa dibdib ni Arthur. Pagdating sa kastilyo, inutusan ni Tessa ang mga taga-silbi na tratuhin si Arthur ng maayos. Inaya ni Tessa si Arthur na maglaro pero sinabi ni Arthur na kailangan muna nilang kausapin ang mga magulang ni Tessa. Nagpunta sila sa meeting room kasama si Tessa. Nagpakilala ang hari bilang Alduin ng Eleanor, ang reyna bilang Muriel, at si Virian ay kinilala rin. Nagpakilala si Arthur bilang isang karaniwang tao mula sa kaharian ng Sapin at nagpasalamat sa pagtanggap sa kanya. Tinanong ni Alduin kung ano ang nangyari kay Tessa at ikinwento ni Arthur kung paano siya nahiwalay sa kanyang pamilya matapos ang pag-atake ng mga bandido at napadpad sa Elven Forest. Hindi isinama ni Arthur ang lihim niyang pagkikita kay Sylvia sa kuweba. Pagdating niya sa bahagi kung saan niya iniligtas si Tessia mula sa mga slave trader, nagliyab ang galit ni Alduin. Hindi siya makapaniwalang may mga taong nagtangkang ibenta ang kanyang anak bilang alipin. Kalmadong sinabi ni Arthur na hindi lang mga tao ang may kasalanan sa slave trading dahil pati mga elf ay gumagawa rin ito. Sumingit si Virian at tinanong kung paano nagawang iligtas ni Arthur si Tessia mula sa ganoong mga kalaban. Casual na sinabi ni Arthur na pinatay niya lahat ng slave trader. Agad tumutol ang isang gwardya at sinabing imposible para sa isang bata ang gawin yun mag-isa. Pero pinatahimik siya ni Virian at sinabing manahimik siya kung ayaw niyang matanggal sa trabaho. Dahil mukhang totoo at direkta si Arthur, sinabi ni Alduin na naniniwala siya sa kanya. Matapos malanawan ng lahat, sinabi ni Arthur na may isa pa siyang hiling. Ayon sa kanya, napunta siya sa lugar na iyon matapos silang atakihin ng mga bandido. At gusto lang niyang makauwi sa kanyang pamilya. Muling nainis si Alduin sa ideya na may isang tao na humihingi ng pabor sa royal family ng mga elf. Pero dahil si Arthur ang nagligtas kay Tessia, makatwiran lang na tulungan din siya. Alam din niyang hindi siya titigilan ni Tessia kapag tumanggi siya, kaya pumayag siya. Pero may problema. Ang teleportation gate papuntang Sapin ay nakasara at mabubuksan lang tuwing 7 taon kapag nagkikita ang mga pinuno ng 3 tribo. Dahil 2 taon pa lang ang nakakalipas mula sa huling pagpupulong, kailangan pang maghintay ni Arthur ng 5 taon bago ito muling mabuksan. Hindi natuwa si Arthur sa ideyang maghihintay siya ng 5 taon at ayaw rin ni Alduin na manatili ang isang tao sa Eleanor ng ganoong katagal. Kaya sinabi ni Alduin na magpapadala siya ng grupo ng mga sundalo para ihatid si Arthur pabalik sa Sapin. Gusto niyang makaalis ito agad. Pero dahil gabi na, pinayagan muna si Arthur na magpahinga sa kastilyo at umalis kinabukasan. Nagpasalamat si Arthur sa pag-aayos ng escort pero mas lumalala na ang sakit sa dibdib niya at napansin ito ni Virian. Makalipas ang ilang sandali, binigyan si Arthur ng silid sa kastilyo.
Sinubukan niyang magpahinga sa pamamagitan ng pagligo pero hindi humuhupa ang sakit at lalo pa itong lumalala. Pagkatapos, lumabas siya sa balkonahe para magpahangin, umaasang mababawasan ang sakit. Bahagyang gama ng pakiramdam niya pero hindi pa rin nawawala ang sakit. Alam niyang kailangan niyang malaman kung ano ang sanhi nito bago pa lumala. Habang nakatingin siya sa itaas, nakita niya si Tessia kasama ang kanyang mga magulang sa balkonahe. Naalala niya ang sarili niyang mga magulang. Hindi niya alam kung nakaligtas sila sa pag-atake ng mga bandido pero naniniwala siyang buhay pa sila. Gusto pa rin niyang makausap sila at makasiguro. Napansin ni Tessia na mag-isa siya at mukhang may iniisip. Pagkatapos makausap ang kanyang mga magulang, lumapit siya kay Arthur. Humingi siya ng paumanhin sa naging asal ng kanyang ama kanina. Sinabi ni Arthur na naiintindihan niya ito. Dahil sa kasaysayan ng mga tao at elf, natural lang na maging maingat si Alduin, lalo na kay Tessia. Naalala ni Arthur ang sarili niyang mga magulang at kung gaano siya kalayo sa kanila. Naisip niya kung magiging masaya pa ba sila kapag nakita siya. Pakiramdam niya ay kasalanan niya kung bakit sila napahamak dahil sumama sila sa paglalakbay dahil sa kanya. Hindi pinayagan ni Tessia na magpatuloy siya sa ganoong pag-iisip. Hinawakan niya ang mukha ni Arthur gamit ang dalawang kamay at inalag ito. Sinabi niya na hindi niya alam ang tungkol sa mga magulang ni Arthur pero kung katulad nila ang kanyang mga magulang. Siguradong matutuwa ang mga ito kapag nakita siya. Biglang nagliwanag ang hallway habang dumating ang mga alitaptap. Habang nakatingin si Arthur, naalala niya ang mga magulang niya at ang kanilang mga ngiti. Mula nang mabuhay siya sa bagong mundong ito, ipinakita nila sa kanya ang pagmamahal. Hindi nila siya pinaramdam na hindi siya mahalaga. Naisip niya kung bakit niya inisip na tatalikuran siya ng mga ito. Napagtanto niya na dala niya pa rin ang mga alaala at takot mula sa dati niyang buhay. Naapektuhan nito ang kanyang pag-iisip pati na ang pagdududa niya kay Tessia kanina. Pero habang nakatingin siya ngayon, nakita niya si Tessia bilang isang taong mabait na hindi basta-basta mananakit ng kaibigan. Biglang nakaramdam si Arthur ng paparating na bagay na papunta kay Tessia. Agad niya itong sinalo sa ere at naghanda ng sarili niyang mana para umatake. Pero nang makita niya kung sino ang gumawa, natigilan siya. MSI Virian yon. Nagulat si Arthur dahil akala niya ay inaatake nito si Tessia. Kalmadong sinabi ni Virian na hindi niya balak saktan si Tessia at ang inihagis niya ay mga alitaptap lamang. Sinabi rin niyang isa itong pagsubok at gusto niyang makita kung totoo ang kakayahan ni Arthur sa nangyari sa mga slave trader. Matapos ang reaksyon ni Arthur, napatunayan niyang hindi ito nagsisinungaling. Lumapit si Tessia at sinabihan si Virian na tumigil na. Pero sinabi ni Virian na gusto niyang subukan si Arthur sa isang sparring match. Gumamit siya ng mahika para gumawa ng espada at ibinigay iyon kay Arthur at inilayo si Tessia para hindi madamay. Tinanggap ni Arthur ang hamon. Sumugod siya at umatake pero agad na nawala si Virian. Kahit pinahusay ni Arthur ang kanyang bilis gamit ang mana, hindi niya pa rin ito masabayan. Nang makita niya ang pagkakataon, pinatama ni Virian ang espada ni Arthur gamit ang kamay at nabasag ito. Isang piraso ang tumalsik papunta kay Tessia pero agad itong sinalo ni Arthur gamit ang natitirang bahagi ng espada para mailayo ito. Sumugod muli si Arthur gamit ang purong mana. Pero madaling napigilan ito ni Virian. Halatang mas malakas si Virian at hindi niya ito kayang sabayan. Gayunpaman, hindi siya umatras. Muli siyang sumugod at nagawang tamaan si Virian sa noo. Hindi ito malakas pero napansin ito ni Virian. Tinulak siya ni Tessia mula sa likod at pinagsabihan na sobra na ang ginagawa nila. Sinabi ni Arthur na ayos lang siya at itinuturing niyang karangalan ng pagsubok ni Virian sa kanya. Pagkatapos, sinabi ni Virian na gusto niya si Arthur na maging kanyang disipulo. Nagulat si Arthur. Direkta siyang tinanong ni Virian kung tatanggapin niya ang alok. Hindi alam ni Arthur kung ano ang isasagot. Napunta agad ang isip niya sa kanyang mga magulang. Hindi pa niya nasasabi sa kanila na buhay siya. Kung iyon lang ang problema, may paraan si Virian para makausap niya ang pamilya niya ngayon din. Interesado si Arthur pero bago pa siya makasagot, bumalik na naman ang matinding sakit sa kanyang dibdib, mas malakas kaysa dati. Agad itong napansin ni Virian at sinabi ang totoo sa kanya. May beast will na naman na si Arthur at kung hindi siya magiging disipulo ni Virian, ang kapangyarihang iyon ang sisira sa kanya. Matapos marinig iyon, pumunta si Arthur sa kanyang silid para matulog pero hindi siya mapakali. Hanggang sa tuluyan siyang dalhin ng bangungot. Nakita niya ang sarili na hindi makagalaw, may kung anong nakadagan sa kanyang dibdib. Narinig niya ang boses na tumatawag sa kanya. Pagmulat niya, si Tessia ang nasa ibabaw niya. Matagal na pala nitong sinusubukang gisingin siya habang bumubulong siya tungkol sa halimaw. Sinabihan siya ni Tessia na magmadali at magbihis dahil hinihintay na siya ni Virian sa labas.
Habang nagbibihis si Arthur, tinanong ni Tessia kung talagang balak niyang manatili at maging disipulo ng kanyang lolo. Sagot ni Arthur, hindi pa siya sigurado at depende kung matutulungan ba siya ni Virian na makausap ang kanyang pamilya. Sapat na para sa kanya ang makasiguro na ligtas sila. Pagkatapos, bumaba silang dalawa. Pagbukas ng pinto, narinig nila si Alduin na sumisigaw kay Virian. Hindi siya makapaniwala na pinapayagan itong manatili ang isang tao sa Elf Kingdom bilang disipulo. Para kay Alduin, labag ito sa tradisyon pero desidido si Virian. Sumingit si Tessia para ipagtanggol si Arthur pero pinatigil siya ni Alduin at sinabing halatang gusto lang niyang manatili si Arthur. Hindi na pinansin ni Virian ang pagtatalo at inutusan silang sumakay sa karwahe dahil may pupuntahan sila. Mahaba ang biyahe at nakatulog si Tessia. Tinanong ni Arthur si Virian kung gaano pa katagal ang biyahe. At sa pagkakataong yon, tinawag niya itong lolo. Napangiti si Virian sa biglaang pagiging pamilyar ng tawag. Sinabi niya na kung magiging disipulo si Arthur para na rin itong pamilya. Sinabi rin ni Virian na masaya siya na may kasama si Tessia. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng trono at karamihan sa mga bata ay lumalayo sa kanya. Ang mga sumubok lumapit ay nasaktan lang siya kaya naging mailap siya sa iba. Pero kay Arthur, mas nagiging bukas siya at masaya. Hindi ganap na nagtitiwala si Arthur sa iba, pero kay Virian, nakikita niya ang isang tapat at mabait na tao. Kaya sa unang pagkakataon, bahagya niyang ibinaba ang kanyang pag-iingat. Dumating sila sa kanilang pupuntahan at ginaising si Tessia. Bumaba silang tatlo at naging mausisa si Arthur kung sino ang kanilang makikita. Kung si Virian mismo ang nagpunta, mahalaga ang taong iyon. Pagdating sa pinto, malakas na tinawag ni Virian si Rina. Nang bumukas ang pinto, tumama ito sa mukha ni Virian. Ipinakilala niya si Rina bilang isang espesyal na mage na makakatulong kay Arthur na makausap ang kanyang pamilya. Pinapasok sila ni Rina sa loob. Mukhang ordinaryong bahay lamang ang lugar at may lalagyan ng tubig sa mesa na ikinagulat ni Arthur kung paano ito makakatulong. Ipinaliwanag ni Rina na isa siyang seer, isang bihirang mage na nakakakita ng mga piraso ng nakaraan at hinaharap. Sinubukan niya si Arthur at napansin niyang may mga bahagi ng kanyang nakaraan na hindi niya maabot. Ngunit normal iyon sa kanyang kakayahan. Hindi iyon ang pakay ni Arthur. Gusto niyang makasigurong ligtas ang kanyang pamilya. Inilapit ni Rina ang lalagyan ng tubig at sinabing ituon niya ang isip sa kanyang mga magulang. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at nagpakita ang imahe ng mga magulang ni Arthur. Si Alice ay nasa kusina, naghahanda ng pagkain. Si Reynolds ay kasama niya, ngunit parehong tahimik at walang gana. Mabigat pa rin ang pagkawala ni Arthur para sa kanila at sa kanilang paniniwala. Patay na siya matapos mahulog sa bangin. Si Reynolds ay nakaranas ng matinding guilt at muntik ng malulong sa pag-inom, ngunit dahil sa pagbubuntis ni Alice, kinailangan niyang magpatuloy. Tumigil sila sa paghahanap at lumipat sa lungsod kung saan nakahanap ng trabaho si Reynolds at nagsimula muli. Ngunit hindi nito nabura ang sakit ng pagkawala ng kanilang anak. Bigla nilang narinig ang boses ni Arthur. Hindi nila siya makita at inakala nilang multo ito. Sinabi ni Arthur na buhay siya at nasa Elven Kingdom ng Eleanor. Gamit ang tulong ng kaibigan, nakakausap niya sila sa pamamagitan ng mahika. Sinabi niyang gusto niyang umuwi pero hindi pa maaari dahil may problema sa kanyang katawan. Kung hindi niya ito maayos, hindi siya mabubuhay. Nangako siyang babalik siya kapag gumaling siya kahit hindi niya alam kung kailan. Hiniling din niya na huwag nilang sisihin ang sarili nila. Sarili niyang desisyon ang lahat at kung kailangan niyang ulitin iyon para protektahan sila, gagawin niya ulit. Natuwa sina Reynolds at Alice sa narinig na boses ni Arthur pero para sa kanya, masakit pa rin ang paghihiwalay. Nagpasalamat siya sa pagkakataong makausap sila at napagtanto niyang ayaw na niyang mag-alala pa sila muli. Kaya kailangan niyang maging mas malakas at ito ang dahilan kung bakit siya nagpasya na maging disipulo ni Virian. Ngayon, kailangan pa rin ang pahintulot ni Alduin para manatili si Arthur sa kastilyo. Tumanggi pa rin si Alduin dahil sa galit sa mga tao ngunit sinabi ni Tessia na iniligtas siya ni Arthur. Kung paalisin siya, magmumukha siyang walang utang na loob. Sinubukan pang tumutol ni Alduin pero sinabi ni Virian na dapat ideklara si Arthur bilang kanyang disipulo para wala nang magtutol. Dahil sa impluensya ni Virian, wala nang nakapigil. Pinayagan si Arthur na manatili sa Royal Palace. Pagkatapos ng pagpupulong, humingi ng tawad si Alduin kay Arthur sa kanyang naging asal. Kahit may galit pa rin siya sa mga tao, hindi niya may kakaila na iniligtas ni Arthur ang kanyang anak. Bilang ama, hindi niya yon maaaring balewalain. Sinabi niya na maaari nang ituring ni Arthur ang sarili niya bilang bahagi ng pamilya. Nagulat si Arthur sa biglaang pagbabago ng pakikitungo ni Alduin at Muriel.
Pero dahil sa suporta ni Virian at Tessia, napapayag din si Alduin. Nagpasalamat si Arthur at sinabing isang karangalan ang matanggap sa Royal Castle. Pero sumingit si Tessia at sinabing hindi pa sapat yon. Kung magiging bahagi na talaga si Arthur ng buhay nila, gusto niyang payagan itong lumabas kasama siya. Dahil tinanggap na rin naman ni Alduin si Arthur, pumayag siya na lumabas silang dalawa. Agad hinayla ni Tessia si Arthur papunta sa bayan habang ipinapakita ang paligid. Muling namangha si Arthur sa kakaibang kultura ng mga elf. Sinabi ni Tessia na may tindahan ng merienda sa dulo ng kalsada na may masasarap na pagkain. Pero kailangan nilang magmadali bago maubos ang mga iyon. Habang naglalakad sila, aksidenteng nabangga ni Arthur ang isang batang elf. Kahit halatang aksidente lang yon, agad siyang ininsulto ng bata at sinabing nadumihan siya ng mikrobyo ng tao. Sinabihan ni Tessia si Arthur na pabayaan na lang iyon dahil hindi sulit ang gulo. Karaniwan, aalis na lang sana si Arthur. Pero nagsimulang magsalita ng masama ang batang elf tungkol kay Tessia. Sinabi nitong hindi dapat ito nakikipagkaibigan sa isang taong tulad ni Arthur at mas dapat daw itong sumama sa kanya. Ang pangalan ng batang elf ay Faerith at isa itong maharlikang elf. Ngumiti si Arthur at kunwaring magalang pero sinadya niyang maliin ang pangalan nito at tawagin siyang Fartright. Agad nagalit si Faerith pero nagkunwaring inosente si Arthur at nagsabing aksidente lang iyon. Pagkatapos, umalis na sana sila ni Tessia. Pero hindi yun pinalampas ni Faerith. Hinamon niya si Arthur sa isang duel para ipagtanggol ang dangal ng pangalan ng kanilang pamilya. Napatingin lang si Arthur habang iniisip kung seryoso ba ang batang ito na makikipaglaban dahil lang sa maling tawag sa pangalan. Sinabi ni Tessia kay Faerith na sumusobra na siya kahit pamaharlika ito. Sumagot si Faerith na normal lang hominin ang isang taong hindi marunong rumespeto. Pinaalala naman ni Tessia na disipulo na ni Virian si Arthur at maling ideya ang makipaglaban sa estudyante ng pinakamalakas na tao sa kaharian. Pero walang pakialam si Faerith. Sinabi pa niya kay Arthur na kapag umatras ito, kahihiyan yon kay Virian. Tahimik lang si Arthur habang iniisip kung paano nauwi sa duel ang sitwasyon. Sa dati niyang mundo, ang duel ay laban kung saan may namamatay. Pero nang makita niya ang reaksyon ng mga tao sa paligid, napagtanto niyang hindi ganoon kaseryoso ang duel sa mundong ito. Kaya pumayag siya. Tinanong siya ni Tessia kung sigurado siya at tumango si Arthur. Nagsimula ang duel. Agad sumugod si Faerith na may hawak na patpat at puno ng kumpiyansa. Pero hinintay lang siya ni Arthur na makalapit bago siya suntukin sa mukha. Agad nawala ng malay si Faerith. Nagpanik ang mga kasama nito pero kalmado lang si Tessia dahil inaasahan na niya ang resulta. Pagkatapos ng duel, hinayla muli ni Tessia si Arthur para maglibot pa sila sa bayan. Buong hapon silang namasyal sa iba't ibang tindahan. Pagkaraan ng ilang oras, nagpahinga sila sa isang tahimik na balkonahe. Tinanong ni Tessia kung kailan magsisimula ang training ni Arthur kay Virian. Sinabi ni Arthur na bukas ng umaga ito magsisimula. Naalala niya ang sinabi ni Virian na hindi magiging madali ang training at matinding hirap ang kakailanganin niyang pagdaanan. Pero agad pa rin siyang pumayag dahil gusto niyang maging mas malakas. Sinabi ni Tessia na magsisikap din siya para hindi siya maiwan. Pagkatapos, sinabi niyang kumuha pa sila ng merienda. Lumipas ang ilang taon at nagsanay sina Arthur at Tessia sa ilalim ni Virian. Mas lalo silang naging malapit pero competitive pa rin si Tessia kaya madalas maging seryoso ang training nila. Pagkatapos ng isang training session, tuluyang napagod si Tessia. Habang nagpapahinga siya, nagturo si Virian kay Arthur tungkol sa magic. Ipinaliwanag niya na kapag naging stable ang mana ng isang tao, maaari na itong gumamit ng elemental magic tulad ng apoy, tubig, lupa, at hangin. Kadalasan, nakadepende sa lahi kung anong elemento ang pinakamalakas sa isang tao. Ang mga elf ay mahusay sa wind magic at may kakayahan din sa water at earth magic pero mahina sa fire magic. Ang mga dwarf naman ay malalakas sa fire at earth magic pero mahina sa wind at water. Ang mga tao ay may potensyal gamitin ang lahat ng apat na elemento. Pero nakadepende pa rin iyon sa training at affinity. Tinanong ni Tessia kung bakit hindi pa pin-apa-train ni Virian ang mana core ni Arthur. Sinabi ni Virian na hindi pa handa si Arthur dahil mahina pa ang katawan nito. Ang beast will sa loob niya ay nakakaapekto sa koneksyon ng katawan niya sa mana core at iyon ang dahilan ng pananakit ng dibdib niya. Kaya bago siya makapagsimula ng totoong mana training, kailangan munang maayos ang mana core niya. Nagbiro si Tessia na ibig sabihin ay mas malakas siya kay Arthur sa ngayon. Sumagot si Arthur na natural lang iyon dahil gumagamit ng mana ang mga atake ni Tessia. Sa mga elf, kahanga-hanga na kapag nagising ang mana bago mag-10 taong gulang.
Nagising ang mana ni Tessia nung 9 na taong gulang siya at mula noon ay nagsanay na siya kasama si Arthur. Dahil maayos ang progreso ni Arthur, sinabi ni Virian na oras na para gisingin ang Beastwell nito. Kapag naging matagumpay iyon, mawawala na ang sakit sa dibdib niya. Nagpasalamat si Arthur kay Virian at sinabing handa na siya. Umupo si Arthur habang sinisimulan ni Virian ang proseso. Nakatayo si Tessia sa tabi habang kinakabahan. Sinabi ni Virian na maaaring makaramdam si Arthur ng kaunting sakit pero hindi ito magiging seryoso. Pagkatapos, sinimulan niya ang awakening. Agad napasigaw si Arthur. Isang malakas na bugso ng enerhiya ang sumabog mula sa katawan niya at tinangay palayo sina Virian at Tessia. Tagumpay ang awakening pero hindi kinaya ng katawan ni Arthur ang pressure kaya nawalan siya ng malay. Agad siyang dinala ni Virian at Tessia pabalik sa kastilyo at inihiga sa kama. Pagmulat ni Arthur, nakita niya si Virian na nakaupo sa tabi niya. Tinanong siya ni Virian kung ayos lang siya at sinabi ni Arthur na maayos naman ang pakiramdam niya. Doon, lumapit si Virian at tinanong kung may kakaiba ba sa Beastwell na nakuha ni Arthur. Bihira raw ang ganoong kalakas na reaksyon kahit sa malalakas na Beast Tamer. Plano sana ni Arthur na itago ang pagkikita nila ni Sylvia pero alam niyang wala ng saysay ang pagtatago. Tumingin siya kay Virian at sinabi ang totoo. Ang Beastwell niya ay nanggaling sa isang dragon. Natigilan si Virian sa narinig. Mahirap paniwalaan pero ang enerhiyang lumalabas kay Arthur ay kahawig nga ng kapangyarihan ng isang dragon. Agad niyang sinabi kay Arthur na hindi niya maaaring ipaalam ito kahit kanino. Kapag kumalat ang balita, maraming tao ang hahabol sa kanya at wala sa mga iyon ang may mabuting intensyon. Pagkatapos noon, sinabi ni Virian na nakatakda ng makauwi si Arthur pagkalipas ng 4 na buwan. Nagulat si Arthur dahil ang alam niya ay 2 taon pa bago muling magbukas ang mga portal para sa interracial gathering. Pero may bagong cultural exchange program na inayos, kaya mas maagang magbubukas ang portal papuntang Zaires City. Tinanong ni Arthur kung alam na ba ito ni Tessia dahil siguradong masasaktan ito kapag nalaman. Sinabi ni Virian na kinakausap na siya ng hari at reyna tungkol doon. Nang gabing iyon, nakahiga si Arthur habang hawak ang itlog na iniwan ni Sylvia. Iniisip pa rin niya ang pag-alis niya pagdating ng 4 na buwan. Habang nag-iisip, napansin niyang nagsisimulang mabasag ang itlog. Ilang sandali lang, isang maliit na baby dragon ang lumabas mula rito. Noong una, nag-alala si Arthur pero napansin niyang maamo naman ito. Maingat niya itong binuhat pero bigla siyang kinagat nito sa braso. Napatras si Arthur sa sakit at nabitawan ng dragon. Pero imbes na marka ng kagat, isang kumikislap na crest ang lumitaw sa kanyang braso. Ang markang iyon ang nagdugtong sa kanya at sa dragon, kaya nararamdaman niya ang emosyon nito kahit hindi niya lubos maintindihan. Dahil siya na ang mag-aalaga rito, pinangalanan niya itong Sylvie bilang pag-alala kay Sylvia. Muling nakatulog si Arthur, pero makalipas ang ilang oras, tahimik na pumasok si Tessia sa kanyang silid. Gusto niya sanang pag-usapan ng nalalapit na pag-alis ni Arthur. Pero nang alisin niya ang kumot para gisingin ito, nakita niya si Sylvie na nakahiga sa tabi ni Arthur. Agad niyang nakalimutan ang dahilan ng pagpunta niya roon dahil natuwa siya kay Sylvie. Nagising si Arthur at inakalang may problema, pero nakita niyang abala lang si Tessia kay Sylvie. Kaya tumalikod na lang siya at muling natulog. Kinabukasan, pumunta sina Arthur at Tessia sa training grounds para sa training nila kay Virian. Habang naglalakad, paulit-ulit sinusubukan ni Tessia na mapalapit kay Sylvie. Pero matapos niya itong halos maipit sa sobrang higpit ng yakap noong una niya itong makita, umiiwas muna si Sylvie sa kanya. Pagdating nila kay Virian, agad nitong napansin si Sylvie na nakahiga sa ulo ni Arthur. Nagulat si Virian dahil hindi niya inakalang makakakita siya ng totoong dragon sa buong buhay niya. Habang kinukulit ni Tessia si Sylvie, ipinaliwanag ni Arthur na napisa ito nung awakening ng Beastwell niya kahapon. Nagtanong siya kung delikado bang may kasamang baby dragon dahil baka malaman ng iba kung ano talaga ito. Pero sinabi ni Virian na walang dapat ikabahala.